Sunod ng aming dalawang nobyo ay maglalagay ng singsing sa mga nobya. Teka lang. Gusto kong bawiin ang kasal. Shuki, saan ako nagkulang? Nagalit ka ba sa akin? Lin Fan, ikaw ay boring at walang kwenta. Si Kuya Linyi lang ang pwede kong maging asawa. Nabaliw ka na ba? Si Linyi ay kapatid ko. Lin Fan, si Shuki ay babae ko na. Kung susubukan mo pa, huwag mo akong sisihin kung hindi ako maging maayos. Kaya pala kayo, nagkakamabutihan ng palihim sa akin. Diyos ko, Kuya Linyi, huwag mo nang pansinin. Sa buhay na ito, hindi ako magpapakasal sa iba kundi sa iyo. Shuki, sa buhay na ito, hindi ako magpapakasal sa iba kundi sa'yo. Wei Jihan, isang babaeng walang pera at walang kapangyarihan, ay hindi kayang pantayan kahit kalahati ni Shuki. Ito ay kasal na inayos ng mga magulang ng dalawang pamilya. Huwag kang gumawa ng gulo. Hindi ako gumagawa ng gulo. Ang dapat kong pakasalan ay mga babaeng tulad ni Shuki lamang. Wei Jihan. Ang kasal ng pamilyang Wei at Lin ay naging usapan lang ng mga matatanda matapos silang uminom ng sobra at nagkwentuhan lang. Tingnan mo nga ang itsura mo. Ano ba ang itsura mo? Isang babaeng matanda at pangit. Ikaw at si Kuya Linyi ay makakaabala lang sa kanya. Tama na. Kayo, lalaking salbahe at babaeng walang hiya. Kailangan pa talagang kanselahin ang kasal sa harap ng lahat. Akala niyo ba talaga na lahat kami dito ay mga tanga? Si Shuki at ako ay tunay na nagmamahalan. Ngayon, inanyayahan namin kayo. Ay para lang, maging saksi sa amin. Kung kayo naman, kayo ang tunay na mga tanga. Nabaliw na ba ako o nabaliw na ang mundo? Hindi ko maintindihan ang ginagawa nyo. Ang galing ng move na yan. Yung dalawang naiwan sa tabi, talagang mga lugi. Kung ako yan, hindi ko na maitatayo ang ulo ko sa labas. Oo nga. Ang luging ito. Kung sino ang gustong maging lugi, sige na. Miss Wei, ano sa tingin mo? Kuya Linyi. Ang palabas kanina, ituring na lang natin na pampasaya sa inyo. Susunod, ako ay magpo-propose sa aking tunay na pag-ibig. Miss Wei, gusto mo bang pakasalan ako? Ang ganitong bagay, dapat ako ang mag-alok. Lin Fan, gusto mo bang pakasalan ako? Kamakailan lang. Nahulog ang loob ko sa iyo sa unang tingin. Ikaw ang aking nakatakdang asawa. Totoo ang pagmamahala namin ni Shuchi. Inimbitahan ko kayong lahat ngayon. Ibig sabihin, para sa inyong lahat, upang maging saksi namin. Tungkol naman sa inyo. Kayo ang tunay na mga tanga. Huwag kang mag-alala, seryoso ako sa iyo. Gusto ko. Pakiramdam ko sila, ang mga pangunahing tauhan ngayon. Mga clown, sila pala mismo. Lin Fan, Wei Jihan. Hindi ko kayo palalampasin. Masyadong mainit. Kukunin ko ang sasakyan. Maghintay ka dito.
Boss Wei. Ganito na lang po kayo, ni Lin Fan, na hindi mo pa nga nakakausap ng ilang beses. Nagpakasal agad. Tapos yung kasunduan sa pag-aasawa ninyo noong bata pa kayo. Gusto pa ba ni Lin Yi? Wei Jihan. Isang babaeng walang pera at kapangyarihan. Hindi man lang makasingit kay Shuchi. Wei Jihan. Ang kasal ng pamilyang Wei at Lin, isa lang itong pinag-usapan ng mga matatanda pagkatapos uminom ng sobra, habang nagkukwentuhan lang doon. Tingnan mo nga ang sarili mo, ang itsura mo. Isang matanda at pangit na babae. Kapag kayo ni Brother Lin Yi, ay lalo mo lang siyang pabibigatin. Nanguna sa pangangaliwa, tapos nag-back out sa kasunduan. Hindi karapat-dapat ang ganitong tao maging asawa ko. Tama ka dyan. Si Lin Yi, mahilig sa yaman at ayaw sa dukha. Akala niya wala kang pera at kapangyarihan. Hindi niya alam na ikaw ay mula sa isang nakatagong pamilya, ang pinuno ng pamilyang Wei. Pero, itong si Mr. Lin, ay maganda naman ang ugali. Baka siya ang aking tunay na nakatakda. Hindi kaya itong sasakyan. Ito ay isang limited edition na may batch. Kung aksidenteng, magasgasan o masira, hindi natin ito mababayaran habang buhay. Sa susunod na makita mo yan, tandaan mong lumayo ka. Lin Fan, nagkakamali ka. Ang kotsing iyan ay... Paumanhin po, sasagutin ko lang ang tawag. Ma'am Wei, may isang urgent na kontrata na kailangan ninyong pirmahan. Sa tingin ko, hindi na ako magkakaroon ng pagkakataong makasakay sa ganyang mamahaling kotse sa buong buhay ko. Naiintindihan ko, pupunta ako doon pagkatapos ng 10 minuto para asikasuhin. At pagkatapos ay aalis na ako. Paumanhin, tawag sa trabaho. Ang dahilan kung bakit kinansela ni Lin Yi ang kasal nila ay dahil sa tingin niya ay wala siyang pera at kapangyarihan. Ngayon, nawalan pa siya ng trabaho. Paano na siya mabubuhay? Bilang isang babae sa mahal na syudad na ito. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Nawalan lang naman ng trabaho, di ba? Kung hindi, manatili ka na lang sa bahay. Tutal, nandito naman ako, ang asawa mo, para kumita at magtaguyod ng pamilya. Sabi mo nawalan ako ng trabaho. At saka, hindi ko kailangan na ikaw ang magtaguyod sa akin. Ang card na ito ay ang naipon kong pera. Ang password ay ang birthday ko. Gamitin mo. Binibigay mo sa akin ang bank card mo. Hindi ka ba natatakot na ubusin ko lang yan? Natural lang na ang asawang lalaki ang kumikita at ang asawang babae ang gumagastos. Simula ngayon, ikaw ang bahala sa pagpapaganda at ako naman ang bahala sa paghahanap buhay. Ikaw ba, tulad din, ni Lin Yi, ay iniisip na wala akong kakayahang kumita ng pera? Paano mo naisip yan? Ang sinasabi ko ay bilang isang asawa, ang tamang ugali sa asawa. Hindi ito tungkol sa kung kaya mong kumita ng pera. Kunin mo to. CJ, simula ngayon, ikaw ang magtatrabaho para sa pamilya. Ikaw naman ang maganda. Ang sweldo ko sa susunod, lahat yan ay mapupunta sa card na to. Dahil kasal na tayo, siguradong, titira tayong magkasama. May villa ako dito. Wala kang trabaho, mahihirapan kang umupa. Ganito na lang, mag-add tayo sa WeChat. Pwede kang tumira muna dito sa akin. Mamaya, ay sisend ko ang address at ang password ng gate. CJ, Bumalik ka dito agad. Kailangan ko munang umuwi sa nanay ko. Mamaya, baka kailanganin ko na magbayad ka para magpahire ng tao para tulungan kang maglipat. Hindi ka ba nagagalit? Tama ka nga, anong klaseng asawa? Sa araw ng kasal, ang asawa niyang mag-isa para maglipat. Mauna na ako. sandali. Mahal kong asawa, maligayang bagong kasal. Pwede ka nang umalis ngayon. Mag-ingat ka sa daan. CEO Wei. Kayo po, ang marangal na, pinuno ng isang nakatagong mayamang pamilya. Talaga po bang, makipagsama kay Jilin Fan, titira sa maliit na apartment, bukod pa riyan po, ibinunyag mo na ang iyong pagkatao, halos sa kanya, gusto ka pa po niyang pahirapan, ang sinasabi niyo po tungkol dito. Tumahimik ka. Maglipat ka na. Ang card na ito. Ay ang pera na naipon ko. Ang password ay ang birthday ko. Gamitin mo.
Binigay mo sa akin ang bank card. Hindi ka ba natatakot na ubusin ko? Ang lalaki ang kumikita, ang babae ang gumagastos. Natural lang yan. Simula ngayon, ikaw ang maganda, ako naman, ako ang magtatrabaho para sa pamilya. Kailangan ko na talagang sabihin sa kanya ang pagkatao ko. Nanay, tingnan mo si Lin Fan. Sinaktan niya ako. Tapos, ang bastos na yon, nakipagsabuatan pa kay Wei Jihan. Sa harap ng napakaraming tao, binasag ang kasal. Dahil doon, ako at si Shuchi ay naging katatawanan ng lahat. Hindi ko talaga matanggap to. Kailangan niyo po akong tulungan. Turuan niyo po siya ng leksyon. Anak, naapi ka. Huwag kang mag-alala. Nandito lang si nanay sa tabi mo. Kapag bumalik na yung bastos na yun, sigurado akong mapagbabayaran niya to. Nanay, may kailangan ka ba? Bastos, naglakas loob ka pang bumalik. Ma, hindi po ba kayo ang nag-message para pawiin ako? Bakit hindi ka pa lumuluhod? Ano na naman bang nagawa ko para magalit ka ng ganyan? May mukha ka pang magtanong tungkol sa nangyari sa wedding banquet. Sinabi na sa akin lahat ni Jonas. Ma, na-miss ko yung flight. Hindi niyo po ba talaga naiintindihan kung ano ang nangyari? Malinaw na siya at si Yeshuki ay may relasyon na noon pa man. Nagsisinungaling ka pa. Si Jonas ay anak ko. Paano niya magagawa ang ganitong bagay? Sa tingin ko, naiinggit ka lang kay Jonas. Kaya mo siya pinahiya sa wedding banquet. Ma, bakit hindi mo po talaga ako pinaniniwalaan? Sila po ang may kasalanan. Sa akin at kay Zihan, palagi mo na lang pinapaboran si Jonas. Hindi ka naman talaga namin binili at naglalakas loob ka pang sumagot. Ngayon, kailangan mong humingi ng tawad kay Jonas. Kung hindi, hindi ka makakalabas ng bahay na ito. Ano ang ibig mong sabihin na pinulot? Hindi ba ako ang tunay mong anak? Ngayong ganito na, hindi na ako takot sabihin sa iyo, hindi ka naman talaga namin binili para isalba ang buhay ni Jonas. Ngayong si Jonas ay lumaki ng ligtas at malusog, hindi mo na kailangang umiral. Kaya pala mula pagkabata kayo sa akin ay puro sigaw at mura, pero kay Jonas ay sobra-sobrang pagmamahal. Kahit ilang beses pa, magbigay ng dugo sa ospital, magbigay ng bone marrow, lahat iyon ay para kay Jonas. Kung hindi lang dahil kay Lola. Baka matagal na akong wala. Dati hindi ko maintindihan. Ngayon alam ko na. Isa lang naman akong kasangkapan na laging naghanda ng daan para kay Jonas. Ginagawa niyo ang mga ito, hindi ba kayo natatakot sa karmo? Anong pinagsasabi mo? Ikaw na bata na binili, at ligaw pa, nakapagpalaki ng ligtas. Hindi ba dahil sa pamilya namin, hindi ka nagpapasalamat kahit na naglalakas loob ka pang sumumpa sa akin? Talaga bang dahil sa inyo, ang pamilyang Lin, ang perang pinaghirapan ko sa trabaho, hindi ba niyo kinuha? Bawat bagay sa bahay na ito, hindi ba ako ang nagbayad? Iyon ay dapat mo lang gawin. CJ, ituring na lang natin na itong mga nakaraang taon ay naglingkod ako sa pamilya nyo na parang alipin bilang pasasalamat sa inyong pag-aalaga. Mula ngayon, ang pamilyang Lin ay wala nang kinalaman sa akin. Simula ngayon, magkanya-kanya na tayo ng landas. Ikaw. Anong sinasabi nitong pasaway na to? Gusto niyang makipagputol ng relasyon sa akin. Talagang isang taksil na walang utang na loob. Sige, putulin na natin ng malinis. Hinihintay ko siya. Ma, gusto niyang makipagputol ng relasyon sa atin. Kung ganoon, putulin na natin ng tuluyan. Hinihintay ko lang siyang lumapit sa atin at magmakaawa kapag wala na siyang pera. Pero kung umalis siya, kanino ako kukuha ng panggastos ko? Hindi natin kayang tustusan ang ganito kalaking bahay. Kaya, tawagin na lang natin siyang bumalik. Ma, huwag niyo pong kalimutan. Si Shuchi po ngayon, ang asawa ko. Siya po ang nag-iisang anak ng pamilya Ye. Pinakasalan ko po siya. Ibig sabihin, ang pamilya Ye po ang nasa likod ko. Sa ganoong sitwasyon, matatakot pa ba tayong maghirap? Tama. Tayo po ngayon, ang in-laws ng pamilya Ye. Kung mananatili si Lin Fan, kailangan pa nating hatiin ang ari-arian sa kanya. Paano kung malaman ito ng ating manugang? Hindi po maganda yon. Lin Fan, ngayong aalis ka, sasama ka ba kay Wei Jihan, ang makaluma, walang kwentang matandang babae, para tumira sa inupahang kwarto? Dahil magkapatid tayo, bakit hindi ka lumuhod, at magmakaawa sa akin? Baka sakali, bigyan pa kita ng kaunti, para hindi ka mapadpad sa lansangan. Kung ganoon, tingnan na lang natin kung sino sa atin ang maghihirap ang buhay. Isa ka lang, asong nagmamakaawa. Sino ang pinagmamalaki mo nang ganyan kay tigas? Dahil aalis ka na sa pamilya Lin, ibigay mo na ang mga gamit ng pamilya Lin. Makaimpyernong sakin, paano ka magsalita? Taksil kang walang puso, paano ka magsalita? Ito ang huling beses. Natatayo ako rito at hahayaan kayong saktan ako. Mula ngayon, laban sa pamilya Lin. Hindi na ako magiging malambot.
Lin Fan, mabuti lang ang intensyon ni Mama. Bakit ka ganyan? Walang utang na loob? Anak, ayos ka lang ba po? Anak, ayos ka lang ba po? Ikaw. Sabi ko, huli na yun. Anak, ayos ka lang ba? Wala ka bang gallows? Ikaw. Huminto ka. Anak, bilis. Kunin mo ang gamot ko sa itaas. Sige, Maria. Hintayin mo ako. Halika, Maria. Si Lin Fan, para lang makaganti sa atin, sinira niya lahat ng gamit sa ikalawang palapag. Ang bastos na batang yan, talagang sumusobra na siya. Pigilan niyo siya, kailangan niyang malaman ang kahihinatnan ng paglaban sa pamilya Lin. Lin Fan, huminto ka. Ikaw na, walang puso. Paano mo nagawang saktan ng anak ko, at sinira mo pa ang lahat ng gamit sa bahay? Tingnan lang natin kung anong mangyayari sa'yo kapag umalis ka sa pamilya Lin. Lin Fan, paano mo ako nagawang saktan? Kung hindi ka luluhod, at hihingi ng tawad ngayon, hindi ka makakaalis dito. Managinip ka, binili ko ang mga gamit na yan, gamit ang sarili kong pera, kaya may karapatan akong sirain ang mga yan, at saka, matagal na akong walang kinalaman, sa pamilya Lin. Ikaw na walang utang na loob. Paano mo ako nagawang saktan? Hindi ka makakaalis dito, nang nakatayo ngayon. Tigilan niyo yan. Bakit ka nandito? Hindi ka nila nasaktan, di ba? Ano? Dito ka ba nasugatan? Tignan na lang natin pag-uwi. Ito ay nagkakahalaga ng 10 milyong piso na luxury car. 10 milyong piso ang halaga ng mamahaling sasakyang ito. Anak, sigurado ka ba dyan? Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ba sabi mo si Wei Jihan ay isang matanda at mahirap na, ordinaryong babae? Matagal ko na siyang nakasama. Kung mayaman ba siya o wala, hindi ko ba malalaman? Mahilig lang talaga ang mga babae sa pagpapalaki ng puri. Ang mga mamahaling sasakyang ito ay dahil lang alam niyang pupunta siya para makita ako, ang kanyang ex. Kaya espesyal niyang inarkila mula sa palengke, di ba? Wei Jihan, nangangaliwa ka. Si Lin Fan, itong ligaw na bata. Ginagawang biro ang kasal ng dalawang pamilya. May mukha ka pa para harapin ako? Hoy! Talagang walang hiya ka po. Hindi ko akalain na si Zihan ay espesyal na nandito para sunduin ako. Ano, ang tunay na nangyari sa handaan? Kailangan ko pa bang ipaalala sa'yo? Ikaw na ligaw na bata ka. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Pakihinto mo yan at magpakita ka ng respeto. Kung hindi, hindi ako mag-aatubiling iparana sa iyo. Ang kapalit ng iyong mga salita at gawa. Noong una, ang pamilya Wei ay para makaganti ng utang na loob, kaya nila inayos ang pagpapakasal na ito. Ikaw na isang bata pa, hindi lang hindi marunong magpasalamat, kundi nakipagsabuatan ka pa sa anak na ampon na ito, para apihin ang anak ko, at mapahiya siya. Ito na ba ang paraan ng pamilya Wei, para tratuhin ang kanilang mga tagapagbigay ng pabor? Tita Lin, ito ang TCC mula sa handaan ng kasal. Kami ni Shuchi ay tunay na nagmamahalan. Ngayon, inanyayahan ko kayong lahat dito para maging saksi sa amin. Kung kayo naman, kayo ang tunay na mga hanggal. Pagkatapos ninyong makita ang lahat ng ito, kung sa tingin nyo pa rin na ang bagay na ito ay kasalanan ng pamilya Wei, maaari kayong pumunta sa amin para manigaw. Ako, si Wei Zihan, ay makikipaglaban hanggang sa huli ko. Lin Fan, umalis na tayo. Paano nagkaroon si Wei Jihan ng ganitong tapang? Mali siguro ang basa ko. TSK. Isang matanda at pangit na babae. At isang, Walang gusto. Bagay na bagay nga sila. Paulo, ito ba yung sinabi mo, na inaapi ka nila? Mama, kahit ako ang unang kumalas sa kasal. Pero hindi ba't mayroon na ako kay Shuchi? Ang anak na babae ng pamilyang Ye, mas magaling pa kaysa kay Bea, yung matandang iyon. Anak, sa ganitong bagay, hindi ka dapat maging pasaway. Kung talagang walang halaga ang pamilyang Wei. Bakit kaya noong una, inayos ng matanda ang kasalang ito? Mama, ang pamilyang Wei, pagkalipas ng maraming taon, baka matagal nang bumagsak. Kung hindi, hindi ko naman. Siguro malalaman ng anumang balita. Bukod pa rito, mayroon na akong Shuchi. Sa hinaharap, ang buong pamilyang Ye ay magiging akin. Tama ka, kung ganoon nga, kailangan mong mahigpit na hawakan ng pamilyang Ye. Huwag kang mag-alala, Mama. Marco, mabuti lang ang intensyon ni Mama. Bakit ka naman ganyan ka, Suwail?
Anak, ayos ka lang ba? Ikaw. Sabi ko, huling beses na yon. Akala mo ba pagkaalis mo sa pamilyang Lin, hindi kita kayang patulan? Gagawin kitang, Sir Ann at walang reputasyon. Hindi pa naging ganito, kamalinis dito. Anong problema? Lalaki mo akong sinampal, hindi ka makakalabas ngayon, nang nakatayo. Tigil. Salamat, sa pagdating mo noong ang pamilyang Lin, ay nahihirapan ako, at yung mga mamahaling sasakyan na inupahan mo, halos pati ako, ay naloko na. Maaaring totoo iyon. Marco, okay lang ba sa iyo kung ako pala ang pinakamayaman? Alam ko, nalulungkot ka rin sa mga sinabi ni Paolo. Pero sa paningin ko, napakaganda mo talaga, maunawain ka at meron kang klase. Huwag ka nang mag-alala sa pera. Nandito naman ako, manatili ka lang sa bahay ng payapa. Ako na ang bahala sa'yo. Maliligo muna ako. Mabuti rin siguro ang subukan ang ganitong ordinaryong buhay. Alam ko, nalulungkot ka rin sa mga sinabi ni Paolo. Pero sa paningin ko, napakaganda mo talaga, maunawain ka at meron kang klase. Huwag ka nang mag-alala sa pera. Nandito naman ako, manatili ka lang sa bahay ng payapa. Ako na ang bahala sa'yo. Nakakahiya naman kanina. Hindi pwede, sa gabi ng kasal. Kailangan maging matapang ang lalaki. Ma'am, baka ako na lang po. Kaya ko naman po. Ma'am, kayo po ang pinuno ng Waycorp. Ang ganitong mabigat na trabaho ay hindi po dapat para sa inyo. Paano kung masaktan kayo? Hindi po maganda. Mas mabuti pa po na, iuwi nyo na lang si Mr. Lin sa Way family at hayaan nyo na lang ang mga chef na gawin yan. Gusto ko lang personal na magluto para kay Linfan. Sige na, umuwi ka na muna. Saka ka na bumalik kapag papasok na si Linfan sa trabaho. Zihan, bakit ka gumising ng maaga para magluto? Ang plano ko sana ay maghanda ng surprise para sa iyo. Originally. Ay, may ipis. Ah, Ito na ba ang surprise na sinasabi mo? wag mo nang tingnan. Bahala na. Gusto ko lang kasi magluto para sa iyo. Bakit ba ang hirap? Okay na, tayo sa hinaharap ay marami pang oras. Itong pagkain na ito, ipaubaya mo na sa akin. Paano nangyari to? CJ, pupunta na ako agad. Anong nangyari kay Linfan? May nangyari lang sa ospital. Pero hindi naman malala, kailangan kong pumunta doon, kaya ko naman. Kailangan kong humanap ng pagkakataon para sabihin kay Linfan ang tunay kong pagkatao. Malinaw na ang ganitong maliit na bagay. Pwede mo namang ako tanungin para matulungan siyang ayusin. Linfan, buti dumating ka. Hindi ko alam kung sinong halimaw ang nag-report sa'yo na naglabas ng mga sikreto ng ospital. Impossible. Kuya Cheng, alam mo namang, hindi ko magagawa yan. Naniniwala ako sa'yo, pero ang kalaban natin, ang Red River Hospital. Naglabas ng bagong gamot, isang araw bago ang paglulunsad ng ating bagong produkto. At, halos kamukha ng sa atin. Kahit ako pa ang nag-lead sa A&N ng gamot na to, marami pa ring dumaan sa proseso ng paggawa nito. Bakit ako lang ang pinaghihinalaan ng ospital? Hindi ka ba nakasakit ng loob ng iba? Baka gusto ka nilang ipahamak. Ikaw na walang puso.
Paano mo nagawang saktan ng anak ko at sirain ang mga gamit sa bahay? Pag umalis ka sa pamilyang Lin, wala kang patutunguhan. Lin Fan, sinampal mo ako? Kung hindi ka luluhod at hihingi ng tawad ngayon, hindi ka alis dito. Galit na galit ang direktor. Sa laki ng problema na ginawa mo, sigurado akong hindi kanya palalampasin. Lin Fan, pinagkakatiwalaan ka ng ospital, tapos gagawa ka ng ganyang pagtataksil. Director Po, hindi ko inilabas ang bagong gamot. May misunderstanding dito. Misunderstanding, ang bagong gamot na inilabas ng Red River Hospital ay eksaktong kapareho ng sa atin. Paano yan magiging misunderstanding? Director Po, hindi ako ang nag-leak ng impormasyon. Maraming tao ang dumaan sa proseso ng paggawa ng gamot, baka sila ang may gawa. At may paraan ako para hindi maapektuhan ang paglulunsad ng bagong produkto ng ospital. Anong paraan? Mayroon akong lahat ng record ng proseso ng paggawa ng gamot. Sapat na ito para patunayan na ang Red River Hospital ang nagnakaw ng aming patent. Ang galing. Sinasabi mo pang hindi ikaw ang gumawa? Tingnan mo ang ipinadala ko sa'yo. Ang Red River Hospital. Paano sila nagkaroon ng mga record na yan? Paano nangyari? Ang mga record ng proseso ng paggawa ng bagong gamot ay nasa computer mo lang. Lin Fan, ano pa ang idadahilan mo? Director Po, ang pag-leak ng gamot ay aking kapabayaan. Ang pinsalang idinulot sa ospital ay aking pananagutan. Ano ang ipananagutan mo? Hindi ka kayang bayaran ng ospital. Ngayon din, mag-impake ka at umalis. At sa laki ng pinsalang, idinulot mo sa ospital. Ipagbabawal ka ng management. Ipagbabawal? Sobra naman ang parusang yan. Pupuntahan ko na ang direktor. Buong puso akong naglingkod sa ospital sa loob ng maraming taon. Pero hindi nila ako pinakinggan. Ayos lang. Magre-resign na ako. May problema po ang boss. Ano po? Hindi po ba kayo ang nagutos na magpadala ako ng tao para bantayan ang sitwasyon ni Sir? Kaka-receive ko lang ng balita na na-terminate po si Sir sa kumpanya. Ha? Anong nangyari? Sabi nila, si Sir ang nag-leak ng mga sikreto sa gamot. Noong kahapon lang, ang kumpanya ni Sir, Ang Honghe Hospital, ang kalabang kumpanya, ay nag-release ng gamot. na malapit na ring ilabas ng kumpanya ni Sir, ay halos magkapareho. Kumalat na ito sa industriya. Ngayon, napapaligiran na siya ng mga reporter. Kanselado na ang meeting mamayang hapon. Ihanda ang sasakyan. Opo. Magustuhan mo ba itong relo? Ito ay para ipagdiwang ang iyong matagumpay na pagpasok sa Honghe Hospital. Pinadala ko pa talaga mula sa ibang bansa para sa iyo. Salamat, Shuki. Yes, Shuki. Lin Fan, hindi na ba kayo ng pamilyang Lin? Nagputol ng relasyon? Bakit ka pa lumalapit sa amin? Para saan? Umalis ka, si Yeshuki ang hinahanap ko. Lin Fan, kami ni Brother Yi ay nagkaibigan sa unang tingin at nagmamahalan. Ang pagpupumilit mo ay lalo lang magpapataas ng pagkamuhi ko sa iyo. Kahit pa gusto mong kumain ng Thai, Yeshuki, wala akong pakialam. May iba akong pakay sa'yo. Lin Fan, Sa pagitan natin, bukod sa mga bagay na ito, ano pa ang pwede nating pag-usapan? Ang password ng computer ko ay kaming dalawa lang ang nakakaalam. Ngunit ngayon, ang bagong gamot sa computer ko ay nanakaw. Ikaw ba ang gumawa nito? Hindi ko naman naiintindihan ang mga bagay mo. Ano pa ang gagawin ko doon? Saka, ang password mo ay palaging kaarawan mo, kahit si Brother Yi. Oh. Kaya pala, pagkatapos mangyari ang problema doon, matagumpay kang nakapasok sa Honghe Hospital. Linyi, napakababa mo pa rin gaya ng dati. Nandito na si Lin Fan. Hali kayo, sundan natin. Lin Fan, bilang isang kilalang doktor sa industriya. Bakit mo ibinenta ang mga sikreto ng iyong ospital sa kalaban? Maaari po bang malaman ang dahilan sa likod nito? Hindi ko inilabas ang mga sikreto ng Jinjiang Hospital. Ang naglabas ng mga sikreto ay si Linyi. Diyos ko, may iba pa kayang lihim dito. Ginoong Lin Yi, bilang kapatid ni Lin Fan, totoo po bang ginawa ninyo ang mga ito? Naniniwala ako sa pagkatao ni Brother Yi. Lin Fan, sinasabi mong si Brother Yi ang nagnakaw ng sikreto. Nasaan ang ebidensya? Nabalitaan namin na pabaya ka, at natanggal ka na sa Jinjiang Hospital, at na-blacklist sa industriya. Totoo po ba ito? Umalis ka. Lin Fan.
Lin Fan, kung magtatangka kang manakit, hindi ka na talaga makakabangon. Zihan, bakit ka nandito? Lin Fan, bitawan mo. Hayaan mong ako ang bahala. Wei Jihan, anong ginagawa mo dito? Hindi ba't sinabi na niya? Kung gusto mong tulungan si Lin Fan at ayusin ang problema, baka naman, nandito ka para humingi ng tawad para sa kanya. Oo nga, isang matandang babae na walang kapangyarihan o impluensya, bukod sa paghingi ng tawad para kay Lin Fan. Ano pa ang kaya mong gawin? Zihan, tungkol sa pag-leak ng sikreto, hindi ako ang gumawa niyan. Naniniwala ako sa iyo. Hayaan mong ako ang bahala. Ito na ang ebidensya na kailangan ninyo. Nasa loob nito si Lin Yi, na nakikipag-usap sa direktor ng Ospital Honghe tungkol sa pag-develop ni Lin Fan ng bagong gamot at ang mga chat record. At si Lin Yi, gamit ang anonymous email, ang katotohanan na inireklamo niya si Lin Fan. Tingnan ninyo ang chat record na ito, talagang ang si Lin Yi. Kung si Lin Yi pala, ang nag-report ng anonymous kay Lin Fan, sa pag-leak ng sikreto, hindi ba't siya ang nagbintang sa inosente? Paano kayo nagkaroon yan, ng mga chat record na yan? Hindi mo na kailangang tingnan, alam mo na ang laman niyan. Ibig sabihin, nagkusa ka ng umamin. Siguro, alam na ng lahat kung sino ang dapat panagutin. Pekeng ebidensya lang yan. Lahat yan ay paninirang puri ninyo sa akin. Kayo ang gumawa niyan. Ngayong, ang isyu ng pag-leak ng sikreto ay malinaw ng natukoy. Hinihiling ko sa inyong lahat na iulat ito ng tapat. Ibigay ninyo ang hustisya kay Lin Fan. Uwi na tayo. Lin Fan, Ginoong Lin Yi, ang galing ninyong baluktutin ang katotohanan. Gamit si Lin Fan para umangat, karaniwan ba, na ganito ang trato ninyo sa iba? Ginoong Lin, pakiusap, sumagot kayo ng direkta. hindi ako. Hindi ako. Mali ang hinahanap ninyo. Hindi ako ang nag-leak niyan. Akala ko habang buhay ko nang dadalhin ang isyong ito, pero hindi ko inaasahan. Biglang nagbago ang lahat. Nakakagaan ng loob. Zihan, ang mapangasawa ka. Ang pinakamaswerteng bagay sa buhay ko. Hindi naman ako gumawa ng kahit ano. Marami ka nang nagawa para sa akin. Kung hindi ka lang dumating sa tamang oras kanina, baka nagawa ko ang isang bagay na hindi ko na mababawi dahil sa bugso ng damdamin. Naku, tapos na sana ang career ko. At lalo na, nakahanap ka pa ng ebidensya para patunayan ang aking kawalan ng sala. Maaari na akong kumita para sa pamilya ko. Ang isyu ng pagtagas ng sikreto ay nalutas na. Hindi ka na siguro, papahirapan pa ng ospital. Pero, hindi ko na plano bumalik sa ospital. Naisip mo na ba yan? Noong nangyari ang problema ko, ang unang naisip ng ospital ay hindi imbestigahan ng ebidensya, kundi itulak ako palabas para makipaghiwalay at gawing tagasakop. Masyadong pangit ang kanilang ginawa. Karaniwan naman ang ganitong sitwasyon. Ano ang plano mo ngayon? Sa totoo lang, matagal ko nang naiisip na magsimula ng sarili kong negosyo. At ang nangyari sa ospital ng Aurora ay lalo pang nagpatibay ng aking desisyon. Zihan, naniniwala ka ba sa akin? Nakikita kong malaki ang potensyal mo. Baka nga, ang pagsisimula ng sarili mong negosyo ay isang pagkakataon. Alam ko namang susuportahan mo ako. Plano kong magbukas muna ng isang business clinic tapos kukuha ako ng mga doktor at unti-unting palalakasin ang reputasyon ng klinika. Lin Fan, lahat ng gusto mong gawin, tutulungan kitang maisakatuparan. Boss, ang lokasyon ng klinika ng binata ay napagdesisyonan na. Ito ay pag-aari ng pamilyang Wei. At isang kalyeng layo lang, mula sa kumpanya, sigurado akong makakapunta ka anumang oras. Humanap ka ng dahilan para ibenta ang tindahan kay Lin Fan sa mababang halaga. Hindi madali ang magsimula ng negosyo. Ayokong masyado siyang mahirapan. Naiintindihan ko, boss. Huwag po kayong mag-alala. Anak, masakit ba ang kamay mo? Huwag mo nang basagin. Mag-ingat ka baka masaktan mo ang sarili mo.
Lin Fan, Ginoong Linyi, magaling kang baliktaran ng katotohanan. Yumapak ka kay Lin Fan para umangat. Ganyan mo rin ba palagi? Tretuhin ang iba. Ginoong Lin, sumagot ka ng diretso. hindi ako. Hindi ako. Nagkamali kayo ng tao. Hindi ako ang nag-leak nito. Lagot. Sinasabi na ngayon sa internet na ninakaw ko ang mga sikreto at pinagbintangan ko si Lin Fan. Sirang-sira na ang reputasyon ko ngayon. Paano ako makakapagtrabaho sa industriyang ito? Gusto lang ng mga tao online ng palabas. Kapag lumipas na ang hype, okay na. Ma, hindi ganyan kadali yan. Ngayon, parang daga na ako na hinahabol ng lahat. Tinanggal din ako sa Hanggang Hospital. Nasira na ang karir ko. Kasalanan lahat yan ni Lin Fan. Pati na rin si Wei Jihan. Kung hindi dahil sa kanila, paano ako mapupunta sa ganitong sitwasyon? Xiao Yi, huwag ka munang masyadong mag-alala. Ang pamilya Lin natin ay may pangalan pa rin. Makakahanap din tayo ng paraan para maibalik ang reputasyon mo. Samantala si Wei Jihan, wala namang kapangyarihan. Paano niya nakuha ang chat logs? Hindi ko rin alam. Talagang maingat ako. Baka ang Hanggang Hospital. Para sa sarili nilang proteksyon, ibinenta ako. Ma, kailangan mo akong tulungan makaisip ng paraan. Hindi ako pwedeng masira ng ganito. Kasalanan talaga ni Lin Fan yan. Pero sa ngayon, hindi pa tayo pwedeng kumilos. Kung hindi, mapapatunayan na ikaw ang umapi kay Lin Fan. Pero, ang bagay na ito, kung ang pamilya Ye ang kikilos, magiging iba na. Sa kapangyarihan ng pamilya Ye, ang pagpapatahimik sa bagay na ito, ay, madali lang, walang sino man ang maglalakas loob na magsalita laban dito. Tama. Mayroon pa akong pamilya kahit pa hindi sila masaya sa akin. Pagkatapos malaman ito, ano naman? Basta sabihin ko kay Shuki, na nagiganti sa akin si Lin Fan, na nasaktan ako. Ganoon, Hindi ba't lalapit siya sa akin, at didikit sa akin? matalino ka talaga, anak. Yi Gedge. Ma, ano po nangyari kay Lin Yi? Bakit po siya nagkaroon ng ganito kalalang sugat? Sino pa ba? Nagkamali si Xiao Yi dati. Pero, natuto na siya sa kanyang pagkakamali. Pero, si Lin Fan, hindi pa rin tumitigil, at nagdala pa ng mga tao, para tuluyan siyang ubusin. Kailangan pa bang mamatay si Xiao Yi bago sila tumigil? Lin Fan. Bakit siya ganyan ka-vicious ngayon? Pati sarili niyang kapatid, kaya niyang saktan. Ma, huwag po kayong mag-alala, asawa ko na si Lin Yi ngayon. Kung si Lin Fan ay nananakit kay Lin Yi, ibig sabihin ay kalaban na niya, ang pamilya Ye namin, hindi ko siya hahayaang makalusot. Hi, Manugang, huwag po kayong magpadalos-dalos. Lin Fan, tingnan natin kung paano ka lalaban sa akin ngayon. Zihan, nandito ka na pala. Silipin mo ang klinik ko, kumusta? Ang hinaharap na doktor ay magsisimula sa maliit na klinik na ito. Isang karangalan na maimbitahan, Sigma Wei Zihan, para masaksihan ang makasaysayang sandaling ito. Lin Fan, sigurado akong magtatagumpay ka. Bago yan, masaya ako, na lagi akong nandyan sa tabi mo, para masaksihan ang paglaki mo. Bumili ka ng regalo. Bumili ka ng kotse. Ang kotse na yan ay nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Wala ka na namang pera, ano? Huwag kang mag-alala, hindi ko mauubos ang pera ko habang buhay. At saka, ikaw ay magiging boss. Kailangan mo ng sasakyan. Parang simula noong dumating ka sa buhay ko, lahat ng bagay sa paligid ko ay naging mas maayos. Kahit itong matagal ko ng pangarap na prime location, nakuha ko lang ng ilang libong piso. Oh, talaga? Nga, Kung gayon, swerte ka nga. kaya naman, ikaw ang aking lucky star. CJ, mauna na ako. Busy ka pa. Trabaho. Kahit papaano, klinik to. Hindi pwedeng ako lang mag-isa. Oy Lin Fan, narinig ko hindi ka na raw babalik. Cheng, nagbukas ako ng klinik.
At kailangan ko ng talentadong tulad mo. Gusto mo bang sumama? Sandali, aayusin ko na agad ang pagbibitiw ko. Si Cheng talaga mainitin ang ulo, gaya pa rin. Hello, para mag-apply. Yishuki, bakit ka nandito? Lin Fan, bakit hindi ko alam noon na napakababa ng iyong pag-uugali? Ano, hindi ka nasapatan ni Linyi? Kaya ka napunta sa klinik para magwala. Lin Fan, lumaki na ba ang ulo mo? Huwag mo akong pigilan, bitawan mo ako. Yishuki, hindi ko sinasaktan ng asawa ko. Pero hindi ako, nagpipigil na manampal ng babae. Ikaw, maglakas loob ka. Nagkamali nga si Lin Yi noon. Pero, natuto na siya. Pero si Lin Fan, hindi pa rin tumitigil. Dinadala pa niya ang mga tao para patayin siya. Kailangan pa ba na mamatay si Lin Yi bago ka tumigil? Lin Fan, sumama ka sa akin sa ospital ngayon para humingi ng tawad kay Lin Yi. Hihingi ako ng tawad sa taong nagtulig sa akin. May problema ba ang utak mo? Pero nakapasok sa ospital si Linyi. Anong nangyari? Siguro karma na yan. Sa dami ng ginawa niyang masama. Huwag ka nang magpanggap. Kung hindi mo inupahan ang mga tao para saktan siya, hindi siya magiging malubhang na sugatan at nakaretay sa ospital. Nabaliw na ako. Bakit ko naman siya papatulan? Si Marco ay nagkamali lang ng kaunti. Bakit mo siya gustong patayin? Kapatid mo siya. Ang lamig ng puso mo. Ano? Ikaw pa naman ang napangasawa ng pamilyang Lim na pinakasalan. Wala bang nagsabi sa'yo ng katotohanan? Ano ang ibig mong sabihin? Ngayong ganito na ang sitwasyon, hindi na ako takot sabihin sa iyo, binili ka lang namin, para pahabain ang buhay ni Little Marco. Ngayong ligtas at malusog, na lumaki si Little Marco, hindi mo na kailangan pang umiral. Ako ay isang piyesa lang, na binili ng pamilyang Lin para kay Marco. Sa loob ng maraming taon, pinagsamantalahan nila ako, hindi ko sila ginantihan. Mataas na ang aking moralidad. Kahit na ganyan pa, hindi mo pa rin pwedeng saktan ng malubha si Marco. Bulag na ako noon, para magustuhan ka, tanga ka. Sayang lang ang bawat salita ko sa'yo. Wala akong pakialam. Pumunta ka sa ospital, at humingi ng tawad kay Marco ngayon din. Kung magagalit mo ang pamilya namin na ang klinik na ito, ay hindi na magbubukas. Ano ang tinitingnan mo? Bilisan mo na. CJ, pwede akong sumama sa'yo. Gusto kong makita kung anong kalokohan ang ginagawa ni Marco. Andrea, may problema akong naengkwentro. Hindi na ako uwi para sa hapunan ngayong gabi. Huwag mo na akong hintayin. Anong nangyari? Pwede mo bang sabihin sa akin? Kakarating lang ni Sofia. Sinabi niya sa akin na si Marco ay binalikan ko kasama ang mga tauhan ko at ngayon nasa ospital siya. Malubhang nasugatan at kumatos. Pupuntahan ko siya at babalik ako. CJ, mag-ingat ka. Kinansela ang video conference ngayong araw. Ipagpapaliban hanggang bukas. Bukod pa riyan, Zangxin, tulungan mo akong hanapin ang lokasyon ni Marco. Daniel, hindi mo iniisip na, sa pagtawag mo kay Andrea sa harap ko, ay magseselos ako, di ba? Nakakatawa naman. Sofia, paano ko hindi napansin noon? Na napaka-narcissistic mo. Ikaw ay, Pupunta ka pa ba? Kuya Marco, kumusta ka? Masakit ba? Sofia, ayos lang ako. Pasensya na sa pag-aalala mo. Kuya Marco, huwag ka nang magsalita. Alam kong, si Daniel ang gumawa nito. Sa iyo, huwag kang mag-alala. Nasa labas lang siya ngayon. Papapasukin ko siya, para humingi ng tawad sa iyo. Ikaw na walang utang na loob. Ikaw ang nakasakit sa anak ko. Ginang Santos, kung talagang kikilos ako, baka hindi makayanan ng iyong mga buto. Huwag mong sabihin yan. Parang totoo naman. Daniel, huwag mo na akong saktan. Alam kong nagkamali ako. Daniel, lumuhad ka ngayon din, at humingi ng tawad kay Marco. Hindi pwede.
Nagdulot siya ng napakaraming pagdurusa kay Marco. Sapat na ba ang paghingi ng tawad? Daniel, kailangan mong aminin sa publiko na ikaw ang nagnakaw ng mga lihim ng kumpanya, na ikaw ang nagplano nito, at walang kinalaman si Little Marco. Ang katotohanan sa bagay na ito ay malinaw na. Malinaw na. Iniis mo ba talaga na ang lahat ay tulad ninyo, walang utak, hindi malaman ang tama at mali? Lin Fan, basta't aminin mo ito, malalaman ng mga tao sa labas na ito ang katotohanan. Yishuki, mananaginip ka. Ang malawak na lungsod na ito ay hindi lugar kung saan kayang kontrolin ng iyong Ye family ang lahat. Kung talagang galit ka, harapin mo ako. Huwag mong ibuhos sa kay Shuki. Lin Fan, bakit ka naman ganyan ka-brutal? Lin Fan, mag-sorry ka agad sa kanya. Kung hindi, hindi na magpapatuloy ang iyong klinika. CJ, magsusorry ako. Ito ang bagong gawa kong mainit na sabaw ng manok. Sabaw ng manok, ituring mo na lang. Itong handog ko para sa kapatawaran. Ay, Ikaw, Lin Fan, anong ginagawa mo? Malamig na ito. pasensya na. Biro lang. Pero hindi ba dapat niyo akong pasalamatan? Pasalamatan. Lumuhod kayo at yumuko para magpasalamat sa akin. Magpasalamat sa akin. Ang taong kagagaling lang sa malubhang karamdaman na hindi gumagaling, ay agad kong pinagaling. Tingnan mo. Wala kahit bakas. Talaga akong isang medyo Diyos na doktor. Niloko mo ako. Lahat ay patas sa digmaan. Dapat mong isipin kung paano mo ipapaliwanag. Shuki, Lin Yi, ginamit mo ako. Manugang, paano kanya gagamitin? Lahat ito ay dahil kay Lin Fan, ang walang utang na loob na iyon. Natakot kanya, kaya naisipan niya ang ganitong ideya. oo. Kuya Yi, sa susunod, kung mayroon mang bagay, kailangan mong sabihin sa akin. Titiyak akong kakampihan kita. Shuki, mabuti na lang nandyan ka. Yishuki, nabalutan ba ng dumi ang iyong mga mata, kaya hindi mo makita na ito ay ang pakana ni Lin Yi? Lin Fan, hindi mo maaaring pag-awayin. Kami ni Kuya Lin Yi, ang aming relasyon. Okay, sana magtagal kayo, tapos na ang palabas. Wala na akong gagawin, kaya alis na ako. Mag-ingat ka. Isabel, bakit ka nandito? Natakot ako na baka abusuhin ka nila, kaya nagmadali akong pumunta para suportahan ka. Isabel, huwag mong isipin na dahil nagsasalita ka para kay Marco, ay kaya mong gawin ng kahit ano. Isa ka lang namang inutil na, matandang babae. Akala mo ba kaya mong iligtas ang mundo? Javier, maglinis ka ng bibig mo. Kung maglalakas loob ka pang siraan si Isabel. Hindi ako mag-aatubiling gawing katotohanan ang paninirang puri mo, ang mga sinasabi mo. Sabi ko nga, Isabel po, kahit na hindi ka pa napapangasawa ng aming pamilya, hindi ka dapat maging walang utang na loob sa pagtatanggol mo sa walang kwentang ito. At saka, si Javier ay dati mo pang nakatakdang mapang-asawa, tapos ganito na lang ang panonood mo habang siya ay inaapi. Aling Nena po. Dati tinatawag kitang Aling Nena dahil sa respeto ko sa pamilya Lin. Ngayon po, wala na akong obligasyon. Ang pamilya ninyo po at ang mga ginawa ninyo kay Marco ay alam ko lahat. Huwag ninyong isipin na kaya ninyong baluktutin ang katotohanan at pagtakpan ang mali. Ito ang Ebidensya ng pamilya Lin na nagsuhol sa doktor para pekin ang ebidensya ng pinsala. Javier, hindi ba't gusto mong sumikat? Kung ilalabas ang mga ito, baka nga maging trending pa. Sofia, Asawa ko, salamat sa'yo.
Mas mabuti pang maging matalino kayo. At huwag nang pagbantaan si Marco. Kung hindi, kapag nailabas ang ebidensyang ito, masisira ang inyong pangalan. Sa panahong iyon, kahit ang pamilya Ye ay hindi kayo maililigtas. Ako, si Isabel, ay tumutupad sa aking mga salita. Umuwi na tayo. Marco, ang pamilya Lin sa pagkakataong ito ay desididong sirain ka. Paulit-ulit na, dinudumihan nila ang pangalan mo. Bagaman sa pagkakataong ito ay nagawa nating mahuli sila sa akto, nakaligtas tayo. Ngunit ang pamilya Lin ay tiyak na hindi basta-basta susuko. Alam ko ang gusto mong sabihin. Marco, lumuhad ka ngayon din, at humingi ng tawad kay Javier. Hindi. Nagdulot siya ng ganito karaming paghihirap kay Javier, hindi sapat ang paghingi lang ng tawad. Marco, kailangan mong aminin sa publiko na ikaw ang nagnakaw ng mga lihim ng kumpanya, ikaw ang nagplano at gumawa ng lahat, walang kinalaman si Javier dito. Huwag po kayong mag-alala, hindi ako yung tipo na pasibo lang, na basta na lang inaapi. Bagaman hanggang ngayon po, ay wala na akong ugnayan sa pamilya Lin. Pero sa kabila ng lahat po, ang pagpapalaki nila, ay nandyan pa rin. Ngayon, malinis na ang lahat. Kung si Javier ay muling, gumawa ng gulo, tiyak na lalabanan ko siya. Ako ay palaging nasa iyong panig. Shuki, narinig ko na dahil dito, malaki ang sama ng loob ng mga magulang mo sa akin. Gusto pa nilang makipag-divorce ka sa akin, at mag-asawa ng iba. Tungkol sa ginawa mo, medyo lamabis ka na talaga. Hindi gusto ng mga magulang ko, ang mga taong may masamang pag-uugali. Shuki, kailangan mo akong paniwalaan. Oo naman, naniniwala ako sa'yo. Alam ko, lahat yan ay gawa-gawa lang, ni Lin Fan sa likod. Kaya, ano na ang gagawin ko ngayon? Nawalan ako ng trabaho sa ospital. At ginawa pa akong kilala sa kasamaan, ni Lin Fan, kung magpapatuloy ito. Tiyak na paghihiwalayin tayo, ng mga magulang mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ba't nagtayo si Lin Fan ng isang klinika ng tradisyonal na gamot? Ako na ang magpopondo para makapagtayo ka rin. Sa kakayahan mo, siguradong tatalunin mo si Lin Fan. At magiging kilala ka sa industriya. Sa ganitong paraan, makikita ng mga magulang mo ang iyong kakayahan. Shuki, napakabuti mo. Sige, ipapagawa ko na sa kanila ang tungkol sa klinika ng tradisyonal na gamot. MHM, sige. Bakit umalis ang ating manugang na babae? Mayroon ka pa bang tiwala sa pamilya Ye ngayon? Mama, huwag po kayong mag-alala, si Shuki ay lubos na tapat sa akin. Bagaman hindi ko siya ginamit para pabagsakin si Lin Fan, hindi rin naman nasayang ang lahat. Tinutulungan niya akong magtayo ng klinika ng tradisyonal na gamot. Ay, totoo ba? Napakabuti talaga ng ating manugang. Kung pinakasalan ko sana, si Wei Jihan noon. Wala tayong ganitong magandang sitwasyon ngayon. Talagang may magandang pananaw ang anak ko. Lin Fan, kung naglakas loob siyang sirain ang pangalan ko sa industriyang ito, hindi ko siya patatawarin. Durugin ko ang kanyang karera para malaman niya ang kahihinatnan ng paglapastangan sa akin. Nakakainis talaga. Ano ang nagpapagalit sa'yo ng ganyan? Tingnan mo, alam na ngayon ng lahat na si Ling Yi ay isang ganap na tuso. Hindi lang niya ninakaw ang iyong mga nagawa kundi binaluktot pa ang katotohanan at ikaw ay inakusahan. Ngayon, alam na ng lahat na siya ay kinamumuhian ng lahat. Ngunit si Shuki, sa kabila ng panggigipit ng publiko, ay nagtatayo pa rin ng klinika ng tradisyonal na gamot para sa kanya. Si Shuki Yang, nagtatayo ng klinika ng tradisyonal na gamot para kay Lin Yi. Noong mga panahong iyon, buong puso kang nakatuon sa kanya. At pinayuhan pa kita na itoon ang iyong isip sa iyong karera. Ngunit ngayon, hindi ka bibigyan ni Shuki ng kahit isang sentimo, pero ang klinika ni Lin Yi ay agad na naitatayo. Sinasabi mo, sira ba ang ulo ni Shuki? Kung sira ba ang ulo niya, hindi ko alam. Ngunit ang pagtatayo ni Lin Yi ng klinika ng tradisyonal na gamot, tiyak na hindi simple ang kanyang layunin. Sinasabi mo, ang ating ordinaryong klinika, kaya ba nitong makipagkumpetensya sa klinikang pinondohan ng pamilya Ye? Sino ang nagsabi na ang lakas ay hindi kayang talunin ang kapital? Lin Fan, sa iyong mga malalaking salita, hindi ka ba natatakot na mapaso ang iyong dila?
May mukha ka pa para pumunta dito? Huwag mong isipin na dahil sa suporta ng pamilya Ye, ay pwede ka nang magmalaki dito. May kakayahan talaga ako. Ang pagpunta ko ngayon ay para ipakita sa inyo kung ano ang tunay na lakas. Nakuha ko ang imbitasyon para sa kumperensya sa tradisyonal na medisinang Chino. Ito ay para lamang sa mga pinakamataas na klinika ng TCM na makakakuha nito. Sayang, hindi ka pa kwalipikado. Pwede mo lang akong panoorin na magniningning sa gala. Isang kilalang clone sa industriya. Sabi mo pagpunta mo sa gala ay magniningning ka. O kaya'y mamumura ka. Ikaw. Alam kong naiinggit ka sa akin. Paano kung lumuhad kayo sa akin at magbigay ng isang pagyukod? Pwede ko pa kayong dalhin sa komperensya para makakita ng mga bagong bagay. Ano sa tingin nyo? Security, may baliw dito. Pakihila na siya palabas. Lin Fan, anong gagawin mo? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako, Lin Fan, maghintay ka lang. Paalam na sa inyo. Sinasabi mo na ang industriyang ito ay tunay na nakasalalay sa kakayahan? Tulad ni Lin Yi, isang kahihiyan sa industriya. Umaasa lang sa lakas ng pamilya Ye para makuha ang imbitasyon sa TCM Grand Ceremony. Pero, hindi natin maabot ang kanilang pinakamababang antas. Ang ating klinika ay hindi niya makakaabot sa reception. Pero huwag mong kalimutan, ang ating klinika ay hindi kulang sa talento. Baka makakuha tayo ng imbitasyon dahil dito. Sinasabi mo na kaya mong makuha ang imbitasyon? Ito ba ang email ng organizer na Way Group? Kanina ka pa nagsusulat ng papel para lang ipadala sa kanya? Nga. Baka may pagkakataon. Magaling, Lin Fan. Lin Fan, nakikita kong balisa ka nitong mga nakaraang araw. May problema ba sa klinika? Ayos lang ang klinika. Ito ay dahil nitong nakaraan. Nagsumiti ako sa Yongqing Mise Academic Exchange Conference ng isang gawa sa organizer na Way Group. Hindi ko alam kung makakapasa. Kung makakapasa ito ng maayos, baka makakuha ako ng imbitasyon at makilala ang Mission Master na si Elder Dong. Elder Dong. Ako si Wei Zihan. Zihan, mabuti na lang, nakatanggap na ako ng tugon mula sa Grupo Wei. At sabi ni Kuya Cheng, ang klinika ng tradisyonal na gamot dito ay nakuha na rin ang imbitasyon para sa komperensya. Sabi ko na nga ba, sa industriyang ito, ang husay talaga ang naghahari. Sa iyong talento, alam ko na, magtatagumpay ka. Heto. Sandali. Mayroon akong regalo para sa iyo. Ano ito? Isang suit para sa iyo. Ang tela nito, kapag hinawakan, iba sa ibang suit. Siguradong malaki na naman ang nagastos mo, di ba? Hindi naman ganoon kalaki. Subukan mo na. Hindi ako makakapasok kung wala ang imbitasyon ni Kuya Cheng. Nasaan na siya? Malapit na, ngayon ang rush hour, kaya trapiko. Maghintay ka pa ng kaunti, dadalhin ko na agad ang imbitasyon. Lin Fan. Bakit ka nandito? Hindi mo ba nakikita? Nandito ako, syempre, para sa dakilang komperensya ng Mission. Ang mga tulad mo na, hindi kilalang maliliit na klinika. Baka mahirapan makakuha ng kwalifikasyon para sa ganitong kalaking pagtitipon. Kung kwalipikado ba ako o hindi, ano ang pakialam mo doon? Lin Fan, huwag ka nang magpaka, matigas ang ulo dito. Kapag sumikat ako sa komperensya, pagdating ng panahon, ang maliit mong klinika ay hindi mo na mapapatakbo, pati ikaw, mawawala sa industriya. Lin Fan, huwag ka nang magsayang ng lakas. Ang lakas ng aking Kuya Yi ay kitang-kita ng lahat sa industriya. Hindi ka maaaring pagkumparahin sa kanya. Ang talento ng isang plagiarist. Ang dakilang komperensya ng Mission na ito ay isang entablado para sa tunay na talento, hindi para sa pagpapapansin mo, Lin Yi. Ikaw.
Hindi ba iyon si Ginoong Lin? Mukhang nahihirapan siya. Kailangan kong makipagkita kay Matandang Dong. Ikaw na ang bahalang pumunta. Dalhin mo si Lin Fan sa loob. Naiintindihan ko. Lin Fan, sabi mo, nandito ka para sa malaking pagdiriwang. Sige nga. Ipakita mo ang iyong imbitasyon. Pakita mo sa akin. Hindi ko dala. Wala kang dala? Sa tingin ko, wala ka talaga. Nagpapanggap ka lang dito. Lin Fan, baka hindi mo alam, sa mga ganitong level ng pagdiriwang, kailangan talaga ng imbitasyon para makapasok. Hindi gagana ang man lamang sa gulo dito. Zihan, magaling, sumagot na ang Wei Group, at sabi ni Kuya Cheng, ang clinic ng traditional Chinese medicine dito, nakakuha rin ng imbitasyon para sa exchange meeting. Sabi ko na nga ba, sa industriyang ito, lakas pa rin ang panalo. Sa talino mo, alam ko na, magagawa mo ito. Kung makakasali ba ako, wala namang kinalaman sa'yo, di ba? Lin Fan, sa tingin ko inggit lang yan. Inggit ka na sa tabi ko, ay mayroong natatanging babae, na tahimik na sumusuporta sa akin. Samantalang ikaw, nag-asawa ka ng walang kapangyarihan o impluensya, isang matandang babae, kaya mag-isa ka lang, na nagsusumikap sa labas. Kamusta, nagsisisi ka na ba? Mahal na bisita, naghintay po kayo ng matagal. Ako po si Zhang Xin, ang assistant ni Mr. Wei. Nakita mo, Lin Fan? Tanging ang mga tulad ko at ni Shuki, ang binibigyang halaga ng Wei Group ng ganito. Hindi ko akalain, ang lakas ng pamilya ko, ang Ye family, ay lalo pang lumakas. Kahit ang Wei Group ay hindi naglakas loob na baliwalain. Assistant Zhang. Mr. Lin Fan, naghintay po kayo ng matagal. Ihatid ko na po kayo sa loob. Ang agwat sa pagitan namin ay talagang malaki. Si Lin Fan. Paano siya naging karapat-dapat na ang assistant ni Mr. Wei? Ay personal na lumabas para salubungin siya? Siguradong ginamit ni Lin Fan ang mga maruruming paraan para suhulan si Assistant Zhang. Oo nga, anong lakas kaya niya? Siguradong peke lang yan. Mr. Lin, paumanhin po kung magpapalam muna ako saglit. Kung may kailangan po kayo, sabihin niyo lang sa akin. Sige na, magtrabaho ka na. Lin Fan, hindi ka nga may invitation. Paano ka nakapasok? Bakit selective amnesia ka? Kanina, assistant ni Boss Wei, ang personal na nagdala sa akin dito. Sino ang makakaalam? Anong ginamit mong maruming paraan? Baka nga, nagbigay ka ng pera kay Assistant Zhang. Kaya nagkunwari siyang, dinala ka dito. Tama si Kuya Yi. Lin Fan, akala mo ba kung anong mapaninlang na paraan ang ginamit mo, makakapasok ka lang para sumikat? Isa lang yang ilusyon. Sasabihin ko sa'yo, kahit na mukha kang tao ngayon, hindi mo may tatago ang pagiging dukha mo sa kaibuturan. Ano ang lagay ko? Hindi mo na kailangang alalahanin. Sa halip ikaw Linyi. Isang plagiarist, may mukha ka pa para magmalaki dito. Kahit pa sa tulong ng impluensya ng pamilya Ye, nakuha mo ang invitation, hindi nito mababago ang katotohanan kilala ka sa industriya sa masamang paraan. Lin Fan, Ginoong Lin Yi, paano po kayo nagagawa? Baliktarin ang katotohanan at gamitin si Lin Fan para umangat. Karaniwan po ba? Ganito rin ang pagtrato ninyo sa iba. Ginoong Lin, pakisagot naman po ng direkta. hindi ako. Lin Fan, ikaw. Ayos ka lang ba, Kuya Yi? Naglakas loob kang saktan si Kuya Yi. Akala mo ba walang tao sa pamilya Ye? Maniwala ka, isang salita ko lang, kaya kitang ipaban sa buong industriya, ng tuluyan. Dumating na si Boss Wei. May mahalagang lakad si Madam Wei. Hindi siya maaaring magtagal. Sana po ay maunawaan ninyo. Bakit ka mukha ni Zihan? Napadala ko na po ang Ginoo. Dinala ko na po siya. Huwag po kayong mag-alala. Mauna na akong umakyat para makipag-usap tungkol sa kooperasyon. Ikaw muna ang humanap kay Lin Fan. Hintayin mo lang matapos ang mga inaasikaso ko. Saka ko siya pupuntahan. Nakipag-flirt si Lin Fan sa assistant ni Boss Wei. Hindi pa sapat. Gusto pa niyang magpakitang gilas kay Madam Wei mismo.
Hindi ka nga tumitingin sa salamin, kung bagay ka ba o hindi. Hindi naman ako tulad mo, na umaasa sa pananamba sa iba para mabuhay. Sabihin mo, bukod sa pagiging madaldal at paggamit ng maruming paraan, ano pa ang kaya mong gawin? Ang pagpunta kay Elder Dong na ganito ang ayos, ay tila hindi magalang. Zihan, Lin Fan, kontento ka na ba? Yeshuki, anong nangyayari sa'yo? Lin Fan, pwede bang tumigil ka na sa pagpapanggap? Alam kong palagi mo akong mahal. Kung hindi, hindi ka sana naparito na nakasuot ng ganito. Gusto mo lang makipagrelasyon sa akin. Sige na, mahal na lola. Sabihin na nating inakit kita, okay? Pwede mo na ba akong paalisin ngayon? Lin Fan, inaamin kong naakit mo ako. Ang pamilya niyo bang Ye ay may incestuous marriages? Kung hindi, paano kayo nagkaroon ng isang idiot na tulad mo? Boss, sa kakayahan ni Mr. Lin, tiyak na sa hinaharap ay magiging matagumpay. Bakit pa kayo mismo ang kailangang mamagitan para ibigay ang 10% ng Wei Corp kay Elder Dong? Ayokong makita siyang nahihirapan. Boss, ang nararamdaman nyo para kay Mr. Lin ay talagang malalim pa rin. Nasaan siya? Hindi malayo, nasa unahan lang. Ikaw na ang bahala sa kaayusan ng handaan. Pupuntahan ko si Lin Fan. MM. Bakit nandito si Wei Jihan? Si Assistant Zhang ay magalang sa kanya. Siguro nagkamali lang ako ng tingin. Lin Fan, hintayin mo sa handaan. Mapapahiya si Wei Jihan. Tingnan ko kung paano ka pa magiging mayabang sa harap ko. Babalaan kita, lumayo ka sa akin, kung hindi, hindi na ako magiging magalang. Alam kong galit ka pa rin dahil sa pagkakansela ng kasal. Ganito na lang, magbigayan na lang tayo. Kahit nakasal na ako kay Lin Yi. Kaya kitang suportahan. Ang lalaki ko, si Wei Zihan. Niloloko mo pa siyang gigolo. Yeshuki, wala ka na bang hiya? Zihan, nakakasilaw ka sa suot mo ngayon. Hindi ka ba dapat nasa bahay? Nandito ako para pag-usapan ang partnership. Nakahanap ka na ng trabaho. Mabuti yan, pag-uwi natin, magsiselebrate tayo ng maayos. Ikaw lang ang naniniwala dyan, mga sinasabi ng matandang yan. Kung makakakuha siya ng kahit anong partnership, ako pa rin ang may hawak ng kapangyarihan. Sa Wei Group, matagal nang bumabagsak ang pamilyang Wei. Ang pagpunta niya ngayon sa ganitong lugar, ay para lang manghuli ng mayaman, tapos iiwanan ka na lang. Yeshuki, magsalita ka ng maayos. Kung anong klaseng tao si Zihan, mas alam ko kaysa sayo. Ikaw mismo ang may mali siya. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Yeshuki. Hindi ito ang lugar para magwala ka. Kung magsalita ka pa ng bastos, huwag mo akong sisihin kung hindi ako maging magalang sa iyo. Siya nga, gumugulo sa kaayusan ng venue. Lenny, huwag kang basta-basta magbibintang kung walang ebidensya. Nakita ko mismo kanina na sinira niya ang isang mahalagang bagay sa venue. At tumanggi pa siyang magbayad. Mga gwardiya, dapin niyo siya. Lenny, huwag kang manirang puri. Hindi gagawin ni Zihan ang ganyan. Nagliligaw ka lang. Mayroon akong saksi. Nakita niyo lahat, siya yun. At gusto pa niyang tumanggi. Ang babaeng ito, mukhang hindi naman seryoso. Baka nga nagawa niya talaga ang ganito. Kapag sumire ng gamit, kailangang magbayad. Hindi pwedeng hayaan na lang ito. Lin Fan, tingnan mo, ito ba ang magandang asawa na pinili mo? Hindi ba siya nagdudulot ng gulo o problema at hindi ka pa niya sinusuportahan? Kapag dumating si Assistant Zhang, sumama ka sa matandang babaeng yan. At magkasama kayong makukulong. Dumating na si Assistant Zhang. Huwag kang mag-alala. Hindi nila ako magagalaw. Wei Jihan, akala mo ba talaga, nasuot mo na ang isang formal na damit at itinuring mo na ang sarili mo bilang isang binibini, hindi ba? Lin Fan, binigyan na kita ng pagkakataon. Pero hindi mo ito pinahalagahan. Anong ibig mong sabihin? Yeshuki just came to si Lin Fan, kaya pala siya nandito.
Nabalitaan ko, nahuli na ang Samira sa handaan. Zhang assistant. Nandito na ang tao. Pinapaligiran na siya ng mga security guard. Hinihintay na lang po ninyong dumating para maghintay ng inyong hatol. Zhang assistant. Ang event na ito ay inorganisa ng Way Global. Kayo rin ang organizer. Kung hahayaan ninyong ang ganito, na basta-basta na lang na tao ay makapasok at sirain ang handaan. Kung gayon, bilang assistant, hindi ka rin makakatakas sa responsibilidad, di ba? Nang ahas gumawa ng gulo sa teritoryo ni Sir Wei, hindi ba niya iginagalang si Sir Wei? Zhang assistant, siguradong hindi gagawin ng asawa ko ang ganitong bagay. Pakiusap po, imbestigahan niyo muna bago kayo magbigay ng desisyon. Zhang assistant. Ayos na, isa lang itong misunderstanding. Maaari na kayong umalis. Zhang assistant, hindi mo rin ba siya pagtatakpan? Nakatingin ng lahat. Paano mo mapapaniwala ang lahat kung ganito ka? Kawalang hiya. Ling Yi. Ayos ka lang. Assistant Zhang, kahit pa assistant ka ni Director Wei, hindi mo pwedeng, basta na lang manakit. Ang tunay na may sala ay nandito, kung hindi mo siya papansinin, tapos guguluhin mo ang tao ko, dahil lang sa pagbibintang niya sa inosente. Magaan pa ang sampal na ito. Miss Ye, paalala ko lang po sa inyo, alang-alang sa inyong ama, magsalita at kumilos ng maingat. Huwag dahil sa pagiging padalos-dalos mo, ang buong pamilya Ye ang magbayad para sa iyo. Ano bang pinagsasabi mo? Zihan, base sa sinabi ni Assistant Zhang, parang may isang malaking tao dito na hindi kayang galitin kahit ng pamilya Ye. Nakakatakot naman yan. Tara na, umalis na tayo. Baka makasagasa pa tayo ng malaking tao. Lin Fan, huminto ka dyan. Ibigay mo sa akin ang matandang babae na to, ipagkaloob mo siya. Kung hindi, sisiguraduhin kong mawawala ang klinika mo. Kung talagang kaya mo yan, baka sakaling hangaan pa kita. Ikaw na babae, anong karapatan mong magsalita dito? Miss Ye, gusto mo na bang mamatay? Assistant Zhang, hindi ko talaga maintindihan kung bakit ikaw ay isang matandang babae na walang kapangyarihan. Hindi ko ba siya pwedeng galawin? Ginoong Dong. Opo. Lin Fan, kanina lang, tumawag si Ginoong Dong, tungkol sa thesis na sinumite mo dati. Mayroon siyang napakataas na pagtingin. Gusto niyang makipag-collaborate sa iyong clinic. Hindi ko alam kung may oras ka ngayon. Pwede kitang samahan doon. Opo, convenient. Zihan, narinig mo ba yon? Si Ginoong Dong, gusto niyang makipag-collaborate sa ating clinic. Narinig ko. Congratulations. Imposible. Lahat ng ito ay dapat sa akin. Lin Fan, mamatay ka na. Nang ahas kang sakta ng ating bisita, security, ay throw out mo sila at bugbugin. Assistant Zhang, poprotektahan mo rin ba siya? Nakatingin ng lahat, alam mo ba, paano ka igagalang yan? Kasuklam-suklam. Ling Yi. Ayos ka lang ba? Assistant Zhang, kahit na assistant ka ni CEO Wei, hindi ka pa rin pwedeng, basta-basta manakit ng tao. Ang tunay na salarin ay narito, hindi mo siya ginugulo. Paano mo nagawang saktan ng tao ko? Dahil lang sa naglakas loob siyang. Sir, anang isang inosenteng tao, magaan pa nga ang sampal na yan. Miss Ye, mabait kong ipinapaalala sa iyo. Alang-alang sa iyong ama, mag-ingat ka sa iyong mga salita at kilos. Huwag mong hayaang dahil sa kapritsyo mo, ay madamay ang buong pamilya Ye. Siyempre, madali lang. Jihan, narinig mo ba yon? Si Elder Dong yan, gusto niyang makipagtulungan sa aming Chinese medicine clinic. Narinig ko. Congratulations. Paano ito nangyari? Ang lahat ng ito ay dapat na, sa akin. Lin Fan, mamatay ka. Paano mo nagawang saktan ng ating mahal na bisita, mga security? Ihagis niyo sila palabas at bugbugin. Ma, kasalanan lahat yan ni Lin Fan. Dahil pinahiya niya ako sa party. Hindi ko siya titigilan. Gusto kong sirain ang kanyang pangalan. Pero si Lin Fan, yung batang gala, hindi na tulad ng dati, na madali nating kontrolin. Mahirap na yata siyang kalabanin. Si Lin Fan ngayon, sa mga tao, ay sikat na sikat.
Huwag mong kalimutan, mayroon pang si Wei Jihan. Siya'y matanda na, at walang kapangyarihan o impluensya, madali lang siyang manipulahin. Talagang ikaw, anak, ang may solusyon. Tama, huwag mong kalimutang akitin si Yeshuki, yung babae na yon. Yung lintik na yon, hindi ba't gusto niyang bumalik sa'yo? Sige, pagsisilbihan ko siya, bibigyan ko siya ng pagkakataon. Nabili ko na ang mga sangkap. Kailan ka uwi? Asawa ko, salamat sa pagod mo. Nasa daan na ako ngayon. Pag uwi ko at makapag-ayos na, ihahanda ko ang isang masarap na handa para sa'yo. Para harapin ang isang tradisyonal at makalumang babae. Ang pinakamahusay na paraan ay sirain ang kanyang reputasyon. Kapag siya ay napahiya at nawala ng dangal, tiyak na maaapektuhan din si Lin Fan. Pumunta ka at dalhin ang mga tao. Si Wei Jihan ay drag mo sa kalapit na pasilyo. Tapos kumuha ka ng ilang mga larawang hindi kaaya-aya. Yang Master Lin, huwag po kayong mag-alala, ako na ang bahala dito. Sige na. Ang figura ng taong nasa tabi. Bakit kamukha ni Assistant Zhang? At magalang pa kay Wei Jihan. Boss, mayroon po kayong isang dokumento na kailangan ng inyong personal na pirma. Si Wei Jihan na lang ang natitira. Nandito na ang pagkakataon. Sino kayo? Anong kailangan nyo? May tapang din pala ang babaeng to, ayon sa utos ni Boss Lin. Kailangan ka naming pakainin ng maayos, mas mabuti pang sumunod ka na lang, kung hindi, pagsisisihan mo to. Kayo lang na ilan? Hindi nyo ako kaya. Hindi ka lalaki, natakot ka sa sinabi ng babaeng yan, sumugod na kayo, sumugod na. Lin Yi. Lin Fan, bakit ikaw? Ako ang dapat magtanong, bakit ka nasa malapit sa bahay ko? Lin Fan, bakit ikaw? Mas gusto kong itanong sa'yo, bakit ka malapit sa bahay ko? Lin Yi, dahil sa pagkatapon niya sa gala, hindi maganda ang pakiramdam niya kamakailan. Medyo nag-aalala ako, sabi niya lalabas siya para maglakad, kaya pumunta ako para tingnan. Lin Fan, may gusto akong sabihin sa iyo, ang lamig ng pakikitungo mo sa akin kamakailan. Dahil ba kay Wei Jihan? Hindi siya mabuting babae, nagpapanggap lang siya. Kahit mayroon o walang Wei Jihan, pareho lang ang resulta, nagkataon lang na mahal ko siya. Hindi ako santo, inaasahan mo bang, magiging mabuti ako sa isang babaeng traidor sa pag-ibig, at nag-cancel ng engagement sa harap ng lahat? Akala mo ba, mabuting babae si Wei Jihan? Alam mo ba kung ilang lalaki ang nakakarelasyon niya sa labas? Kung babalik ka ngayon, handa akong patawarin ang dating pakikitungo mo sa akin. At hayaan ang impluensya ng aking pamilyang Ye, na umunlad ka sa industriya. Linyi, anong ginagawa mo dito nagtatago? Lin Fan. Lalaki ka pa ba? Natakot ka lang sa sinabi ng babaeng yan? Sige na, umatake na kayo, umatake na kayo. Tigil. Zihan, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Hintayin mo ako dito saglit. Lin Fan, anong kalokohan to? Dapat yan ang itanong mo sa kanya. Linyi, ikaw ba ang nagpasunod sa mga bugoy na to? Anong pinagsasabi mo? Si Wei Jihan na nakasuot ng ganyan, malinaw na sinadya niyang mangakit ng tao. At yung mga bugoy na yan, naakit lang siya kaya siya hinabol. Anong kinalaman ko doon? Lin Fan, bakit ka galit? Puntahan mo yung mga bugoy. Bakit mo siya sinasaktan? Kung talagang walang kinalaman yan sa kanya, hindi siya basta-basta darating dito. At magtatago lang doon para manood. Lin Fan, alam ko na may sama ka ng loob sa pamilya Lin. Pero hindi mo naman kami pwedeng pagbintangan ng ganyan, di ba po? Sinabi mong mga goons na inupahan ko, may ebidensya ka ba po? Lin Fan, tama na. Uwi na tayo. Naniniwala akong mapaparusahan sila.
Tigil. Tumakbo na kayo pagkatapos ninyong manakit, Lin Yi. Tatawag na ako ng pulis ngayon. Siguradong makukuha mo ang hustisya. Sige, tumawag ka ng pulis. Maraming cases dito. Naniniwala akong ang Bureau ng Batas ay tiyak na hahawakan ito ng patas at parurusahan ang tunay na may sala. Hayaan mo na, dahil si Lin Fan ay dating kapatid ko. Patawarin mo na po siya sa pagkakataong ito. Kuya Yi, napakabuti mo. Lin Fan. Si Lin Fan ay dinukot. Paimbestigahan ang mga kilos ng pamilyang Lin. Bukod pa riyan, magdala ng ilang tao para tulungan akong iligtas siya. Dinukot. Puno ba ng tae ang utak ni Lin Yi? Nagmamadali kang mamatay. Lin Fan, huwag ka nang magmatigas. Ikaw ang mamamatay ngayon. Lin Fan, ikaw na hindi mapagkakatiwalaan na anak. Hindi ko na sana dapat dinala ka pa, pabalik sa pamilya Lin. Ngayon, heto na, nagdulot ka ng maraming problema sa pamilya Lin, at sinaktan mo pa si Xiao Fan, kaya siya napunta sa ganitong kalagayan. Siya ay naba na sa industriya. Talaga? Kung gayon, yan ay karma. Hindi ako makikipagtalo sa isang taong malapit ng mamatay. Lin Fan, kaya mo yan. Dadalhin kita sa ospital. Okay lang, maliit na sugat lang naman. Mukhang ang leksyon na ibinigay ko sa inyo ay hindi pa sapat. Nagtangka pa kayong kidnapin si Lin Fan. Ngayon, pagbabayaran nyo ito. Ang pag-block sa akin, lahat ng mga yun, ikaw ang may gawa. Wei Jihan, sino ka ba talaga? Kayo, hintayin nyo lang na makulong ng matagal. Lin Fan, kung mayroon kang sasabihin, sabihin mo sa akin. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Naisip ko lang. Gaano katagal pa akong magtatrabaho para maging karapat-dapat sa asawa ko? Kaya naman, anong surprise ba ang inihanda ni Lin Fan para sa akin? Kaya naman, ako ay nagkoma dahil sa aksidente sa sasakyan sa nakalipas na kalahating taon. Hindi lang bahagi ng aking alaala ang nawala. Kundi bigla na lang, nagkaroon ako ng asawa. Ang palabas kanina ay para lang sa kasiyahan ng lahat. Susunod, magpo-propose ako sa aking true love. Miss Wei, papayag ka bang pakasalan ako? Ang card na ito ay pera na naipon ko. Ang iyon ay ang aking kaarawan. Gamitin mo. Ibigay mo sa akin ang bank card mo. Hindi ka ba natatakot na ubusin ko lang? Ang asawang lalaki ang kumikita, ang asawang babae ang gumagastos. Natural lang yan. Simula ngayon, ikaw ang bahalang maging maganda. Ako naman, ang bahalang kumita at mag-alaga sa pamilya. Hindi kaya, tulad ni Linyi, iniisip mo rin na wala akong kakayahang kumita ng pera. Bakit mo naman naisip yan? Sinasabi ko lang yan, bilang tamang ugali ng isang asawang lalaki sa kanyang asawa.
Hindi yan tungkol sa kung kumikita ka o hindi. Ito, kunin mo na. CJ, simula ngayon, ikaw ang bahalang kumita at mag-alaga sa pamilya. At ikaw naman, ang bahalang maging maganda. Kung hindi naman tayo magkakilala, mas mabuti pang maghiwalay na lang tayo. Sang-ayon ako. Hindi po. Ma'am Wei. Habang nagpapagaling po kayo, ang impluwensya ng pinsan ninyo sa kumpanya ay lumalakas. Alam niyo po ba, may masamang balak po siya sa posisyon ninyo bilang presidente. Pinaghihinalaan ko po na ang aksidente sa sasakyan, 6 na buwan na ang nakakaraan ay siya ang may kagagawan. Ang paraan ngayon ay ang pagpapalabas ng balita na kayo po ay kasal na. Ang ibig niyong sabihin ay, ipagpatuloy ko ang kasal kay Linfan. Tama po, boss. Bakit hindi tayo magpakasal ng peke, tapos saka na lang tayo maghiwalay? Hanggang dito na lang ang maitutulong ko. Kung ganoon, ganito muna. Para hindi siya dumepende sa akin. Simula ngayon, ikaw ang magiging tagapangalaga kong pinsan. Huwag mong ilalantad ang pagkatao ko. Opo. Pag-uusapan lang ang tungkol sa diborsyo. Kailangan ba ng ganoon katagal? Ito pala ang tawag ni Tita Lee, kapitbahay ni Lola. Bakit bigla siyang tumawag sa akin? Xiao Fan, naabot na kita. Bigla pong nawalan ng malay ang lola mo. Dinala sa ospital at na-diagnose na may cancer. Ang surgical fee pa lang ay 800,000 piso na. Kung hindi natin maipan yan ngayon, tapos na. Biglang nawalan ng malay ang lola mo. Dinala sa ospital at lumabas na may cancer. Ang surgery fee pa lang ay 800,000 piso. Kung hindi natin makakalap ngayon, tapos na. Ang perang pinaghirapan kong ipunin sa loob ng maraming taon, ay kinuha lahat ng pamilya ni Lin. Lalo na nitong kalahating taon na ako'y walang malay, ang klinika ng tradisyonal na gamot ay matagal nang nagsara. Saan ako kukuha ng ganun kalaking pera? Nasaan ang divorce papers? Mayroon akong kailangang unahin, alis na ako. Hindi pwede. Ang ibig sabihin ng pinsan ko ay, Dahil may mga hindi maiiwasang dahilan, kaya sana ipagpatuloy natin ang kasal. Siyempre, kasal lang naman ito. Pasensya na, hindi ako interesado. Bibigyan kita ng 1,000,000 piso bilang kabayaran. Deal. Kuya Fan. Kung may kailangan ka, sabihin mo na. Kung wala, umalis ka na. Mukhang hindi pa sapat ang leksyon na binigay ko sa inyo para matuto kayo. Nagtangka pa kayong kidnapin si Linfan? Ang pag-block sa akin. Lahat ng mga yun, ikaw ang may gawa. Wei Jihan, sino ka ba talaga? Kayo, hintayin nyo lang, na makulong ng matagal. Nagpunta ako dito para magpagamot. Hindi ako makakain nitong mga nakaraang araw, at hindi rin makatulog. Lagi kang nasa isip ko. Yishuke, hindi ka ba marunong magsalita ng maayos? Hindi ka makatulog, no? Abutin mo ang kamay mo, susuriin ko ang pulso mo. Ang pulso mo ay magulo, senyales ng pagkakaroon ng masamang konsensya. Ano ba ang ginagawa mo kanina? Paano mo masasabing, may masamang konsensya ako base sa pulso? At saka, wala naman akong ginawa, kaya bakit ako magkakaroon ng masamang konsensya? Kuya Fan, pinaghihinalaan mo ba ako? Sana nga totoo ang sinasabi mo. Kuya Fan, totoong gusto kita, kaya mo bang pagmasdan akong hindi makatulog sa gabi? MS, Wei. Hindi ko akalain na si Linfan ay ganito pala.
Binibigyan mo siya ng ganito karaming kabutihan, pero nagtaksil pa rin siya sa iyo, at may kinalaman sa ibang babae. Isa lang naman tayong nagtutulungan para sa sariling interes. Hindi may tuturing na pagtataksil yun. Kung ito ang kanyang sariling desisyon, nirerespeto ko siya. Lin Fan, tinulak mo ako. Sinabi ko na, kasal na ako. Kung magtatangka ka ulit, nahawakan ako tulad ng dati. Huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Nakuha ko na naman ang gusto ko. Maghanda ka na sa iyong pagbagsak. MS, Wei. Mukhang, nagkamali tayo ng pagkakaintindi kay Lin Fan. Asawa ko, bakit ka nandito? Nagkataon lang na nadaan ako, at napadaan para hanapin ka para sa pagpapagaling. Hindi ba kita nagambala? Ano bang dapat ikagambala? Ikaw ang aking asawa. Kung gayon, iaalalayan kita para humiga. Anong nangyari? Parang kakaiba ka nitong mga nakaraang araw. Kuya Fan. Totoo ang pagtingin ko sa iyo, kaya mo bang panoorin akong hindi makatulog sa gabi? Akala ko, kayong dalawa ni Ishuki, ang tunay na nagmamahalan. Impossible. Oh, kaya ka pala lumalayo sa akin nitong mga nakaraang araw. Asawa ko, hindi ko kasalanan to. Ako si Lin Fan, matuwid ako. Bilang isang lalaki, kahit nakasal lang tayo ng peke, hindi ako magtataksil sa ibang babae. Lalo pa nga, mas maganda ka pa kaysa sa iba. Mukhang siya ay iba sa ibang lalaki. Maaasahan siyang tao. Hindi kaya ito, isang paanyaya para halikan ko siya. Wow! Masyado bang mabilis ang pangyayari? Pero, kung siya na ang nag-anyaya, hindi ako lalaki kung hindi ko gagawin. Tapos na, pero na. Bibig mo, anong nangyari? Sino ang umapi sa iyo? Hindi kaya, gusto niyang halikan ko siya, di ba? Naku, hindi ba masyadong mabilis ang pag-usad nito? Pero, inimbita na niya ako, kung hindi ako hahalik, hindi ako tunay na lalaki. Kayo. Ek, may iba pang kailangan gawin si Paolo. Pwede mo ba akong ihatid pa uwi? Jose, handa na ang lahat dito. Clara, bukas, dadalhin niya si Linyi, para ibunyag ang paggamit ni Paolo ng peking gamot. Ang imbitasyon mo, pwede nang ipadala. Boss, malinaw na ikaw ang totoong may hawak ng Wei Corporation. Bakit si Wei Jia ang namamahala sa taunang pagpupulong? Mukhang, ang mga tao sa board ay halos napasok na niya. Ito ay isang deklarasyon ng gyera sa akin. Ang taunang pagpupulong na ito ay Talagang domain ni Wei Jia. Boss, hindi ka pwedeng pumunta. siya kasi. Parang baliw, hindi natin alam kung ano ang gagawin niya sa iyo, kung sakaling mapahamak ka doon. Kung hindi ako pupunta, Magagamit niya ang board sa taunang pagpupulong para ipahayag ang kanyang pagmamana sa Wei Corporation. Pero, sige na, pumunta ka na at maghanda. Wife.
Lin Fan. Gabi na, ang kumpanya ko ay magdaraos ng taunang pagpupulong. Kailangan ng mga kasama sa pamilya na dumalo. Gusto mo bang sumama sa akin? May gagawin pa po ako. Babalik na lang po ako mamaya. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Mahal. Ang ganda mo ngayon. Siya pala ang manugang na lalaki ng CEO. Guwapo naman siya. Kaso, sayang lang. Ang CEO ngayon, umaasa na lang sa isang tagalabas para maipamana ang kumpanya. Oo nga po. At ang annual meeting ngayon ay, si Wei Jia ang nag-ho-host. Balita ko, matindi ang labanan nilang dalawa. Pareho nilang gustong makuha ang Wei Group. Ngayon po, maghintay na lang tayo ng magandang palabas. Mahal. Sigurado ka bang ordinaryong empleyado ka lang ng kumpanya? Bakit pakiramdam ko? Maraming nakatingin sa atin. Aking kapatid na babae. Matagal na tayong hindi nagkita. Handa ka na ba? Iyang pinsan mo. Bakit parang kaaway mo? Mukhang may masamang balak siya. Hindi maganda. Yung nasa likod ng kuya mo ay Kiao Juan. Bakit po kayo nandito? Saan ako? Hindi mo kailangang pakialaman. Director Kiao, huwag po ninyong kalimutan na isa rin kayong taga Huiren Medical Hall. Wei Jihan, huwag mo ring kalimutan. Ang taunang pagtitipon na ito ay ako ang nag-organisa. Inimbitahan ko si Director Kiao na pumunta dito. May problema ka ba? Ikaw, Hindi po ba sila magkamag-anak? Anong nangyayari po dito? Anong magkamag-anak po? Isa lang siyang sakim na tao. Nakikita niyang mag-isa ang pinsan ko at gusto niyang agawin ang posisyon ng pinsan ko. Ay, kaya pala. Wei Jihan. Isang babaeng walang pera at kapangyarihan. Hindi man lang makahihigit kay Shuchi. ito po ay kasal na inayos ng mga nakatatanda sa dalawang pamilya. Huwag po kayong gumawa ng gulo. Hindi ako nagbibiro. Ang babaeng dapat kong pakasalan ay tulad ni Shuchi. Wei Jihan. Ang kasal ng pamilyang Wei at Lin ay bunga lang ng pag-uusap ng mga matatanda pagkatapos uminom ng sobra. Tingnan mo nga ang sarili mo. Isang babaeng matanda at pangit. Kung ikaw at si Brother Lin Yi, pabigat ka lang sa kanya. Ang asawa ay walang mapuntahan. Kaunti na lang ang natitira, tapos inaagaw pa ng iba. Nakakalungkot talaga. Simula ngayon, kailangan kong maging mas mabuti sa aking asawa. Malapit na ang oras. Magsisimula na ang palabas. Ano? Mga ginoo at ginang. Ayon sa anunsyo ng Board of Directors, nagpasya akong sabihin sa inyo ang isang napakaseryosong bagay po. Ang klinika ng tradisyonal na gamot ng Pag-asa sa ilalim ng Pangkat Santos ay nagtago ng impormasyon at gumamit ng pekeng gamot sa mga pasyente. Ang klinika ng tradisyonal na gamot ng Pag-asa ay nasa ilalim ng Pangkat Santos. Paulo, Pangkat Santos. Hindi kaya? May kinalaman ba ang asawa ko sa Pangkat Santos? Imposible yan. Tiyak na nagtataka kayo. Ang Pangkat Santos ay kilala sa pagiging mahigpit. Bakit nangyari ang ganitong bagay ngayon? Ako ang magsasabi sa inyo ng katotohanan. Dahil ang gumamit ng pekeng gamot ay walang iba kundi ang asawa ni Bea, si Marco, ang presidente ng Pangkat Santos. At ang ating presidente Bea ay kinonsinti at pinrotektahan ang kanyang asawa sa paggamit ng pekeng gamot para kumita. Mga kaibigan, mapagkakatiwalaan ba natin ang Pangkat Santos sa ganitong uri ng tao? Tanggalin siya. Ano? Si Yeshuki, nakikipag-ugnayan sa mga reporter para ibunyag na gumamit ako ng pekeng gamot para kumita. Hindi ka makatulog, no? Hawak, ipapatingin ko ang pulso mo.
Ang pulso mo ay magulo, senyales ng pagkabalisa. Ano ang ginawa mo kanina? Paano malalaman ng pulso ang pagkabalisa? At saka, wala naman akong ginawa, kaya bakit ako magiging balisa? Kuya Fan, pinaghihinalaan mo ba ako? Sana nga totoo ang sinasabi mo. Hindi ito mukhang ang kayang gawin ni Yeshuki. Pero mabuti na lang handa na ako. Tanggalin siya. Paalisin siya. Anong nangyari? Paulo, anong pinaplastic mo? Kasalanan mo lahat. Anong nangyayari? Paano ito naging konektado sa asawa ko? BA. Walang kinalaman iyan sa kanya. Naniniwala ako na ang issue ng peking gamot ay hindi niya ginawa. Peking gamot. Kaya pala. Ito pala ang naghihintay sa akin. Mga Ginoo at Ginang. Huwag mag-alala. Para walang magsabi na pinagbibintangan ko siya. Pinaghandaan ko talaga ang ating saksi. Clara. Tingnan ninyo. Itong pakete ng gamot ay ibinigay sa akin ni Paulo. Pagkatapos kong inumin ito, nasuka ako at nagtae, at mayroon din akong lab results mula sa ospital. Na sapat na patunay na ang gamot na ito ang naging sanhi ng pagkalason ko. Ang aming mga drug test sa ospital ay palaging pasado. Paano nangyari ito? Maliban na lang kung gumamit si Paulo ng peking gamot. Diyos ko. Isang peking gamot na nananakit ng tao, at isa pang nagtatakip at nagpapalala, talagang magkapares, ng masasamang mag-asawa. Ang mga taong tulad nito, dapat nating ipabilanggo. Tama. Ibilanggo. 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 Sa ganitong kalagayan ngayon, wala nang silbi ang anumang sabihin natin. Tama ang sabi ng asawa ko. Malinaw na ito ay isang plano laban sa akin. Asawa ko, patawad. Ako ang nagdala sa iyo sa gulo nito. Walang kinalaman iyan sa iyo. Si Wei Jia ay para sa akin. Ako ang nakadamay sa iyo. Mahal, huwag kang mag-alala. Mayroon ako. Lin Fan. Hindi ba't napakaangas mo? Bakit ngayon ay wala kang masabi? Gaano ka man kagaling? Sa akin ka lang. Yuyu ko. Ipapadala na kita sa kulungan. Mahal, huwag kang mag-alala. Ipapakita ko sa iyo ngayon, asawa ko, kung ano ang tinatawag na two-way reversal. Mayroon akong ebidensya na ako ay inosente. Tingnan niyong lahat ng mabuti. Ang pulso mo ay balisa. Senyales ng pagkabalisa. Ano ang ginagawa mo kanina? Paano naman malalaman sa pulso kung may pagkabalisa? Isa pa, wala naman akong ginawa, kaya bakit ako magiging balisa? Tignan niyong lahat. Malinaw na naitala sa video na si Yeshuki ay sadyang naglagay ng peking gamot sa opisina. Wow! Ang laking balita. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Gusto mong tumakbo? Walang ganoon. Si Dr. Elena ang nagutos sa akin na gawin to. Siya ang nagutos sa akin. 8 Sophia, may kailangan pa si Rico na ayusin. Pwede mo ba akong samahan pabalik? Boss David po. Handa na ang lahat dito. Si Sofia bukas ay kasama si Marco. Magbubunyag tungkol sa maling gamot ni Rico. Yung invitation mo naman, pwede mo nang ipadala. Wala akong kinalaman dyan. Ikaw, Boss David, sinunod ko lang ang sinabi mo po, kaya ko to ginawa. Nangako ka po sa akin, na ako ang magiging direktor. Hindi pwede na mabuking ako dito. Masira ang career ko. Mag-isip ka po ng paraan. Umalis ka dyan. Kuya Rico, paano mo ito ipapaliwanag? Nagkakamali lang sila. Nalinlang din ako ng dalawang ito. Sino ang mag-aakala na ang ganito katotohanang ebidensya ay paninirang puri lang pala? Ano? Malinaw na ikaw. May ebidensya ba kayo? Para sa kumpanya rin naman to, po. Nagmadali lang ako, kaya naloko nila ako. Humihingi po ako ng taos-pusong paumanhin.
Huwag mong isipin, po, na kaya mo na akong pabagsakin. Carla, Hanggat ikaw ay pilay pa rin. Ang ways ay mapupunta rin sa akin. Mga Ginoo, mayroon pa akong gagawin. Hindi na ako makikasama. Tigil. Hindi ka pwedeng umalis lang basta. asawa ko. Sa pagkakataong ito, hindi talaga natin siya nakuha. Pero huwag kang mag-alala. Sa susunod, sisiguraduhin ko na patayin ko siya para sa'yo. Hindi. Hindi ako pwedeng makulong. Gusto kong maging din. Hindi. Sumuko ka na sa pagpupumiglas. Tumawag na ako ng pulis. Malapit na ang mga pulis. Anong nangyayari? Paano nangyari to? Bakit ikaw lang ang pumunta para sa treatment ngayon? Dahil gusto kong makasama ka ng mag-isa. Ito ay hindi yata maganda, di ba? Mag-asawa tayo. Bakit hindi pwede? Susunod, magpo-propose ako sa aking true love. Miss Wei, papayag ka bang pakasalan ako po? Ang card na ito. Ay pera na naipon ko. Ang ETH ay ang aking kaarawan. Gamitin mo. Ganitong bagay. Ako dapat ang gagawa. Lin Fan. Papayag ka bang pakasalan ako? Kamakailan lang. Nagkagusto ako sa iyo sa unang tingin. Ikaw ang aking destined husband. Wakas ng serye.